Ano ang nasa likod ng ayuda? Ang ayuda ay orihinal na ginawa para tulungan ang mga taong nangangailangan, lalo na sa panahon ng krisis o kahirapan. Pero sa panig ng politika, may mga dahilan kung bakit ito madalas ginagamit bilang tool o instrumento. Ito ang mga karaniwang dahilan sa likod nito. Kapag malapit na ang eleksyon, mas madalas ang pamimigay ng ayuda. Ito ay ideya ng mga politiko upang tulungan ang taong bayan para lamang sa boto at ginagawa itong paraan para maging kaibigan o tagapagligtas. Upang ang imahe ng politiko ay tumatak sa isip ng tao para maging sikat at makilala. Madalas nilang inilalagay ang pangalan at mukha o logo nila sa mga pack ng ayuda para lagi silang maalala. Gusto nilang ipakita na sila ang source o pinanggagalingan ng tulong na sa totoo lang ay pera ito ng bayan o galing sa buwis at isang pamamaraan para mapanatili ang kapangyarihan. Kapag sanay ang mga tao na umaasa sa ayuda mula sa isang politiko, mahirap na silang lumipat o bumoto ng iba na nagkakaroon ng tinatawag na culture of dependency o pagiging may inaasahan sa politiko, kaya nananatili silang loyal sa nagbibigay. May mga pagkakataon na ang ayuda ay binibigay lang sa mga lugar o grupo na strategic o malaki ang bilang ng botante sa lugar. Minsan may mga ulat na hindi nabibigyan ang mga lugar kung saan na hindi sumusuporta sa kanila. O kaya naman ay mas konti ang natatanggap. At sinasabi ng iba, tulong lang naman yan, at least may natatanggap ang tao. Sinasabi naman ng kritiko, nakakasama ito kasi imbes na solusyonan ang ugat ng kahirapan tulad ng trabaho at edukasyon. Puro panandali ang tulong lang ang binibigay at ginagamit lang ang tao para manatili sa pwesto. Sa madaling salita, ang ayuda ay mabuti rin kung titingnan kung ito ay tunay na para sa kapakanan ng tao. Pero nagiging issue ito kapag ginagamit para sa sariling interes sa politika at kapangyarihan. Imbes na tunay na pagbabago ang gawin ay ginagamit nila ito upang suhulan ang tao. Ito ay matagal ng gawain ng mga lumang politiko na hanggang ngayon ay ginagawa nila. Ito ang bulok na sistema ng gobyerno noon hanggang ngayon dahil ang nagpapatakbo ng kasalukuyang administrasyon ay mga lumang politiko rin na walang pagbabago. Kaya kung mapapalitan lahat ng bago ang nagpapatakbo ng ating gobyerno, tiyak may magbabago. Kung patuloy tayong magpapalin lang sa mga ito, magpapatuloy ang kahirapan ng taong bayan sa kamay ng mga lumang politiko na walang pagbabago. Eto, panoorin nyo. Tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. May, Diyos ko po, walang tao dito sa Pilipinas o milyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pera baski 1 peso sa inyo. Walang taong magagawa ng laro na yung mga mayaman. Yung binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan, pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos ang issue na sa harap ninyo, you are made to choose either referendum or plebiscite. Maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung bigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. No, it's your money. Ninanakaw nila yan, yung iba. Yung iba naman, kagaya ng kongreso ngayon, parang nauubos talaga ang pera ng Pilipinas. Parang tubig gastos nila. Uncontrolled use of money. Basta halos imprinta na lang, baski wala na yung value. Halimbawa, itong ayuda na umabot na pala sa 700 billion pesos in the last 2 years lamang na winasak ang ating ekonomiya sapagkat hindi naman inayos ang agrikultura, ang industriya, ang manufacturing at ang pag-create ng kabuhayan na pangmatagalan at ginawang kawawang pulubi ang mga kababayan, pinapapila at kinakapa ang pondo. So yan po ang isa sa mga monumental evidence na talagang nanumbalik ang pangungurakot in the guise of ayuda, which is nothing but a political bribery and political corruption fund and the most stupid na uri ng programang pinayagan ni Marcos kasabwat si Romualdez upang lustayin ang pondo ng bayan sa
mga gawaing hindi naman tumutugma sa pangangailangan ng kabuhayan. Ang focus ko lang po sa ating briefing ngayon ay ang reaksyon sa inefficient at maling sistema ng bigayan ng ayuda sa seremonya na pinangungunahan ng ating presidente ngayong araw. At para sana manawagan kay President Marcos na ibigay ngayong araw na ang 200,000 pesos na ipinangako para sa lahat ng barangays na hindi pa nabigyan para sa mga barangays na hindi inibitahan. Inuulit ko po, sinabi ng isang kapitan sa aking distrito na sinabihan siya ni Batangas Liga ng Barangay President Rocafort na hindi kasama ang kanilang mga barangays ngayong araw dahil sa tampo sa kanila ni Governor Vilma Santos Recto. Ang kapal ng mukha ng mga politiko na pinipigil ang pagbibigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang pera, lalong-lalo na at si President Marcos ang nangako na bawat barangay ang makikinabang at si President Marcos ang nasisira dahil nakikita ng mga Batanggenyo na hindi natutupad ang mga pangako ni President Marcos dahil sa pamumulitika sa bigayan ng ayuda na pinamumunuan ng provincial government ng Batangas at sa programa na pinamumunuan ni Executive Secretary Ralph Recto. Ako po ay buong galang na nananawagan, President Marcos, na ibigay ninyo ngayong araw ang 200,000 pesos sa mga barangays na hindi inimbitahan sa bigayan ng 200,000 pesos ngayong araw at imbestigahan ninyo ang pamimigay ng ayuda na pinangungunahan ng inyong Executive Secretary Ralph Recto. Habang hindi naayos ng gobyerno ang pamimigay ng ayuda, isuspindi dapat din ang excise tax at VAT sa langis para hindi na madamay ang ating mga kababayan sa maling sistema ng pamimigay ng ayuda. At dahil tayo po ay nasa Kongreso ngayon, ako po ay nag-file din sa Bills and Index ng isang House Resolution respectfully urging the Office of the President to investigate reports on discrimination and possible corruption in the bawat barangay makikinabang, bawat bayan makikinabang, and other ayuda programs, and to ensure transparent, equitable, and efficient release of funds to local government units. Base po sa karanasan sa aking distrito sa Batangas, kung saan ang mga tricycle drivers at mga magsasaka at mangingisda ay hindi pa nabigyan ng ayuda. Napakabagal po ang tugon ng gobyerno, kaya mas mabuting ibaba na lang ang VAT o excise tax. Pero kung saan nagbibigay naman ang ayuda, ang reklamo naman po ng ibang mga tricycle drivers ay ang haba ng pila, may report nga na may namatay nung isang araw, at ito po ay systemic issue sa lahat ng mga ayuda programs o kahit ibang klaseng mga pork barrel ng ating pamahalaan. Kaya nakikiisa ako din sa ibang mga kasamahan ko sa Kongreso na nagsabi na yung inanunsyong bawat bayan makikinabang program ay isang form din ng pork barrel dahil sa halip na ibigay na lang sa lahat ng mga bayan sa ating bansa sa pamamagitan ng formula tulad ng National Tax Allotment, pinipili sino at magkano ang bibigyan. Kung lahat man ay bibigyan, baka ang iba inuuna at ang iba ay nabibigyan ng mas malaki. Kaya gusto ko din sanang isapubliko na lang ng gobyerno magkano ang natatanggap ng bawat municipality, city, and barangay sa ating bansa sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program para din tiyakin natin na walang korupsyon sa alokasyon ng pondong ito dahil meron akong isang unconfirmed report sa aking distrito ng isang LGU na inalok ng isang middleman ng pondo sa ilalim ng Local Government Support Fund kapalit ng komisyon. At nung nabanggit ko din ito sa iba, ang tugon naman ng iba ay ganyan talaga ang sistema, talamak daw. Ang bentahan ng pondo kapalit ng komisyon, hindi lang sa DPWH, pati sa bagong pork barrel sa bawat bayan makikinabang. Hindi man pa napatunayan na may korupsyon, ang aking panawagan ay isa publiko. Magkano ang natatanggap ng bawat isang LGU sa ilalim ng programang ito
Pero ang kumpirmado ay ngayong araw, nangako ang ating presidente na bawat barangay makikinabang sa Batangas, pero may 84 barangays na hindi inimbitahan, pero na-acknowledge nila ang kakulangan na ito, kaya sinabihan sila na ihahabol na ang mga 200,000 pesos nila. Pero ako po ay narito para sana madaliin nila, kasi kawawa naman ang mga barangays na hindi kasama sa bawat barangay makikinabang.